Posisyong papel. Ang posisyong papel ay isang uri ng sanaysay o dokumento na naglalayong ipahayag ang pananaw o opinyon ng isang tao o grupo sa isang partikular na isyu o paksa. Karaniwan itong ginagamit sa mga debate, talakayan o mga pulong upang maipahayag ang kanilang panig at magbigay ng mga argumento o katibayan para sa kanilang paniniwala. Ang layunin nito ay hindi lamang upang ipahayag ang isang opinyon kundi upang hikayatin din ang iba na sumang-ayon sa kanilang pananaw. Katangian, depinadong isyu, klarong posisyon, matalinong katwiran, solidong ebidensya, kontra-argumento, angkop na tono, may bahagi, panimula. Dapat malinaw na makilala ang pagpapakilala ang mga isyu at estado ng posisyon ng may akda. Ito ay dapat na nakasulat sa isang paraan na nakukuha ng pansin sa mambabasa. Dito dapat malinaw ang pagkakakilanlan ng mga isyu at pagpapahayag ng posisyon. Katawan, ito ay maaaring maglaman ng ilang mga talata. Ang bawat talata ay dapat nagpapakita ng isang ideya o pangunahing konsepto na naglinaw ng isang bahagi na bahayag sa posisyon, at ito ay sinusuportahan ng mga ebidensya o katotohanan. Ang mga katibayan ay maaaring maging pangunahing pinagkunan ng sipi, statistical data, mga panayam sa mga eksperto, at hindi mapag-alinlangang pitsa o mga kaganapan. Ang mga katibayan ay dapat pang humantong sa pasaklaw na pangangatwiran patungo sa pangunahing konsepto o ideya na ipinakita sa talata. Ang katawan ay maaaring magsimula lang sa mga saligang impormasyon at dapat isama ang isang talakayan ng magkabilang panig ng konklusyon. Dapat ibinubuod nito ang mga pangunahing konsepto at ideya at pinapatibay ito ng walang pag-ulit. Pagpapakilala o katawan ng papel. Ito ay maaaring magsama ng mga maimukhang aksyon at mga posibleng solusyon. Kalikasan, ito'y kagaya ng debate ay naglalayong maipakita ang katotohanan at katibayan ng isang tiyak na isyung kadalasan ay napapanahon at nagdudulot ng magkakaibang pananaw sa marami, depende sa percepsyon ng mga tao. Agenda. Agenda ay ang listahan ng mga bagay na dapat gawin, talakayin, pag-usapan sa isang pulong o pagpupulong o aktibidad. Mga kalikasan ng agenda. Number 1. Mga layunin o mga paksa. Ang agenda ay naglalaman ng mga layunin o mga paksa na dapat talakayin o matugunan sa isang pulong aktibidad. Ito ay nagpapakita ng mga pangunahing punto o mga isyu na dapat pag-usapan o pagdidesisyon. Number 2. Oras at pitsa. Ang agenda ay nagtatakda ng mga oras at pitsa ng pulong aktibidad. Ito ay nagbibigay ng tiyak na oras kung kailan ang bawat bahagi ng agenda ay dapat talakayin o matapos. Number 3. Mga aktibidad o mga tugon. Ang agenda ay naglalaman ng mga konkretong aktibidad o mga tugon na dapat gawin o maisagawa sa bawat bahagi ng pulong aktibidad. Ito ay nagtatakda ng mga hakbang o mga gawain na kailangang isagawa upang maabot ang mga layunin ng pulong. Mga tagapagsalita o mga partisipante. Ang agenda ay maaaring magtakda ng mga tagapagsalita o mga partisipante na dapat magsalita o makilahok sa bawat bahagi ng pulong. Ito ay nagbibigay ng mga pangalan o mga posisyon ng mga taong inaasahang magbibigay ng mga pahayag o magpapaliwanag sa mga isyu. Ibang detalye o mga tala. Ang agenda ay maaaring maglaman ng iba pang mga detalye o mga tala na may kaugnayan sa pulong o aktibidad. Ito ay maaaring magtakda ng mga kailangang kagamitan, mga panuntunan sa pag-uugali o iba pang mga mahalagang impormasyon na dapat isundin o isaalang-alang. Pagsasama ng iba't ibang uri ng aktibidad. Ang agenda ay maaaring maglaman ng iba't ibang uri ng aktibidad tulad ng presentasyon, talakayan, diskusyon at iba pa. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang paraan ng partisipasyon at interaksyon ng mga partisipante. Mga uri o anyo ng agenda. Number 1. Chronological agenda. Ito ang pinakasimpleng anyo ng agenda na sumusunod sa pagkakasunod-sunod ng mga aktibidad base sa oras. Ito ay naglalaman ng listahan ng mga aktibidad na nagkasunod sa takdang oras ng mga ito. Number 2. Topical agenda. Sa uri ng agenda na ito,
Ang mga aktibidad ay nakasalalay sa mga pangunahing paksa o tema. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga partisipante na talakayin ang mga isyung may kaugnayan sa partikular na paksa. Number 3, task-oriented agenda. Sa uri ng agenda na ito, ang mga aktibidad ay nagkatuon sa mga tungkulin o gawain na kailangan matapos. Ito ay naglalaman ng listahan ng mga gawain na kailangan gawin kasama ang mga takdang oras para sa bawat isa. Number 4, informative agenda. Sa uri ng agenda na ito, ang layunin ay magbigay ng impormasyon o updates sa mga partisipante. Ito ay naglalaman ng mga presentasyon, ulat o iba pang mga impormasyon na kailangan ibahagi sa mga partisipante. Number 5, decision-making agenda. Sa uri ng agenda na ito, ang layunin ay mapatupad ng mga desisyon o pagpapasya. Ito ay naglalaman ng mga isyong dapat talakayin at mga desisyon na kailangan gawin. Karaniwang may mga diskusyon at pagboto ang nangyari sa mga pulong na mga halimbawa ng agenda: homeroom PTA meeting, pamantayan sa pagmamarka sa mga mag-aaral, mga patakaran sa loob ng paaralan, schedule ng pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral. Photo essay. Ano ang photo essay? Ang photo essay ay isang uri ng sining o pagsusulat na gumagamit ng mga larawan upang ipahayag ang isang kwento o mensahe. Ito rin ay isang uri ng sulatin kung saan ginagamit ng may akda ang mga litrato na nagbibigay kulay o kahulugan. Ano ang katangian nito? 1. Larawan. Ang mga larawan na paunahing elementong ginagamit sa photo essay. Ang bawat larawan ay kumakatawan sa isang bahagi ng kwento o mensahe na nais ipahayag. Ang mga larawan ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng mga detalye, emosyon o dramatikong epekto. Kwento o tema. Ang photo essay ay nagbibigay diin sa isang kwento o tema. Ito ay maaaring maging sa isang partikular na isyu, karanasan, lugar, tao, pangyayari. Ang mga larawan ay dapat na magkakasama at nagkakasunod-sunod upang maipahayag ang isang malinaw na kwento o mensahe. Pagsasalaysay. Ang photo essay ay isang pagsasalaysay na gumagamit ng mga larawan bilang mga pangunahing sangkap. Ang bawat larawan ay dapat na may kaugnayan sa iba't ibang aspeto ng kwento at dapat nagpapahayag ng mga detalye o emosyon na nagpapalawak sa pag-unawa ng mga manonood. 4. Sekwensya. Ang mga larawan sa photo essay ay dapat na naayos ng maayos at may malinaw na sekwensya o pagkakasunod-sunod. Ang pagkakasunod na ito ay maaaring sumunod sa isang chronological na pagkakasunod ng mga pangyayari o gumamit ng iba't ibang teknik upang maghatid ng isang epektibong pagsasalaysay. 5. Emosyon at mensahe. Ang photo essay ay naglalayong maghatid ng emosyon sa mga manonood o mambabasa. Sa pamamagitan ng mga larawan, maaaring maipakita ang iba't ibang damdamin tulad ng kasiyahan, kalungkutan, takot, pag-asa o pagkadismaya. Ipinapahayag din ng photo essay ang isang mensahe o pananaw sa pamamagitan ng mga larawan upang hikayatin ang pag-isip at pagkilos ng mga manonood. Ano ang kalikasan ng photo essay? Naiba dahil larawan ang gamit sa pagsasalaysay. Nagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa serye ng larawan. Gumagamit lamang ng salita kung may mga detalyeng mahirap ipahayag. Inaayos ayon sa chronological o pagkakasunod-sunod o ayon sa damdaming gustong ipahayag. Ngunit kadalasan ay nasasaayos ito ayon sa pagkakaugnay ng mga larawan. Ang mahalaga ay malinaw ang pahayag sa unang tingin pa lang. Koleksyon ng mga larawang maingat na inayos upang maglahad ng pagkakasunod na pangyayari. Nagpapaliwanag ng partikular na konsepto at nagpapahayag ng damdamin. Maaaring patungkol sa isang tao o mga kakaibang pangyayari. Ano naman ang mga uri o anyo nito? 1. Narrative pictorial essay. Ito ang pinakakaraniwang uri ng pictorial essay na naglalahad ng isang kwento o narrative. Ito ay binubuo ng mga larawan na sunod-sunod na nagpapakita ng mga pangyayari o pagbabago sa isang tiyak na ang mga larawan ay nagkaunlad ng kwento sunod-sunod upang 2. Descriptive pictorial essay. Sa uri na ito, ang bawat larawan ay may larawan ang pangunahing naglalarawan ng isang lugar, bagay, tao na sa kaugnayan sa isa't isa at nagbibigay ng detalyadong paglalarawan.
Maaaring may kasamang maikling teksto o caption ang bawat larawan upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Comparative pictorial essay. Ito ay isang uri ng pictorial na naglalayong ipagkita ang pagkakaiba o pagkakatulad ng dalawa o higit pang mga elemento. Maaaring ito ay paghahambing ng mga iba't ibang lugar, kultura, panahon o iba pang mga aspeto. Ang pagkakaiba o pagkakatulad ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga imahe, teksto o kahit na sa pamamagitan ng 4. Conceptual pictorial essay. Sa uri na ito, ang mga larawan ay ginagamit upang ipakita ang mga konsepto, ideya o tema. Ito ay maaaring abstract o naglalayong magbigay ng emosyon o magpahiwatig ng isang imahe. Ang mga larawan ay maaaring magamit bilang mga simbolo o referensya ng manunulat. 5. Documentary pictorial essay. Ito ay isang uri ng pictorial essay na naglalayong magdokumento ng tunay na mga pangyayari o sitwasyon. Ito ay karaniwang ginagamit sa larangan ng photojournalism upang magpakita ng mga kaganapan sa lipunan, kasaysayan o iba pang mahalagang isyu. Ang mga larawan ay naglalayong magbigay ng impormasyon at magpahiwatig sa katotohanan kasunod-sunod na ang pagkakasunod ng mga larawan. Reflektibong sanaysay. Kahulugan. Ang reflektibong sanaysay sa akademikong sulatan ay isang anyo ng pagsusuri kung saan ang may akda ay nagbabahagi ng personal na karanasan, opinyon at refleksyon hinggil sa isang paksa. Layunin nito ang masusing pagsusuri at pagninilay-nilay ng may akda ukol sa sariling pananaw at damdamin. Katangian. Ang reflektibong sanaysay sa akademikong sulatan ay naglalaman ng personal na opinyon, damdamin at refleksyon ng manunulat tungkol sa isang partikular na karanasan o paksa. Ito ay may layuning magbigay liwanag o pag-unawa sa mambabasa sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at pagmumuni-muni sa mga ideya at kaganapan. Karaniwan, ito ay may istruktura na nagpapakita ng pag-unlad ng ideya mula sa simula hanggang sa pagtatapos. Kalikasan. Ang reflektibong sanaysay sa akademikong sulatan ay naglalaman ng pagsusuri at personal na pagtingin ng manunulat sa isang paksa, naglalabas ng damdamin at opinyon. Sa konteksto ng akademikong pagsusuri, ito ay naglalaman ng kritikal na pag-iisip at pagsasanay sa pagsulat habang inilalahad ang sariling pananaw. Sumasailalim ito sa introspeksyon ng may akda at naglalabas ng mga natutunan mula sa karanasan. Bahagi ng reflektibong sanaysay. 1. Pamagat. Ang pangalan na reflektibong sanaysay na naglalarawan ng pangunahing ideya o paksa. 2. Introduksyon. Naglalaman ng pambungad na pahayag o pangungusap na nagpapakilala sa paksa at nagbibigay ng pangkahalatang ideya na reflektibong sanaysay. 3. Paksa o thesis. Isang malinaw na paglalahad ng pangunahing ideya o mensahe na nais iparating ng may akda. 4. Katawan ng sanaysay. Binubuo ito ng mga talata na naglalahad ng mga karanasan, obserbasyon o ideya na may kaugnayan sa paksa. Dito rin ipinapakita na may akda ang kanyang refleksyon at pagsusuri. 5. Konklusyon. Isang bahagi ng sanaysay kung saan inuukit ang pangwakas na pagsusuri, konklusyon o natutunan mula sa karanasan at mga ideyang nabanggit. 6. Bibliografiya o sanggunian. Ang listahan ng mga sanggunian o aklat na ginamit ng may akda kung kinakailangan. Uri na reflektibong sanaysay. 1. Personal na refleksyon. Naglalaman ito ng sariling karanasan at damdamin ng may akda. 2. Analytical na refleksyon. Masusing pagsusuri at pagsasanay ng lohika sa isang tiyak na paksa o pangyayari. 3. Philosophical na refleksyon. Binibigyang diin ang malalimang pagsusuri at pagtatalima sa mga pilosopiyang kaugnay sa isang paksa. 4. Edukasyonal na refleksyon. Nakatuon sa pagtuturo at natutunan sa isang tiyak na karanasan o gawain. 5. Kritikal na refleksyon. Naglalaman ng masusing pagsusuri at pagtatasa ng positibo at negatibong aspeto ng isang bagay. Lakbay sanaysay. Kahulugan ng lakbay sanaysay. Ang lakbay sanaysay ay isang sulatin o uri ng sanaysay na tumatalakay sa karanasan sa paglalakbay. Ito ay tinatawag ding travel essay sa Ingles. Ito rin ay isang bahagi na tinatawag na travel literature. Ito ay isang sulatin na naglalagom ng karanasan sa paglalakbay, pagsasaliksik at pagtuklas ng may akda tungkol sa isang lugar.
Ito ay naglalarawan hindi lamang ng damdamin ng maglalakbay pati na rin sa mga lugar na kanyang napuntahan, kasama na dito ang mga tradisyon, kultura at mga tao. Tangian ng lakbay sa Naysay. 1. Personal na perspektibo. Ang lakbay sa Naysay ay naglalaman ng personal na karanasan at obserbasyon ng manunulat. 2. Deskriptibo. Ang lakbay sa Naysay ay naglalayong ipakita at i-describe ang mga detalye ng mga lugar na pinuntahan ng manunulat. 3. Emosyonal na elemento. Ang lakbay sa Naysay ay naglalaman ng mga emosyonal na karanasan ng manunulat. 4. Paglalarawan ng kultura. Ang lakbay sa Naysay ay maaaring magbigay ng paglalarawan at pag-unawa sa mga kultura ng mga lugar na pinuntahan ng manunulat. 5. Pagtatala ng pagbabago. Ang lakbay sa Naysay ay maaaring magpapakita ng mga pagbabago na naranasan ng manunulat sa kanyang paglalakbay. Kalikasan ng lakbay sa Naysay. Personalidad. Ang lakbay sa Naysay ay nagpapakita ng personalidad ng manunulat. Ito ay nagpapakita ng kanyang mga saloobin, pananaw at mga refleksyon sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa paglalakbay. 2. Paglalarawan. Ang paglalarawan ay isang mahalagang bahagi ng lakbay sa Naysay. Ito ay nagbibigay ng detalyadong larawan o imahe ng mga lugar, kultura, tao at iba pang mga elemento na kanyang natatagpuan sa kanyang paglalakbay. 3. Emosyon. Ang lakbay sa Naysay ay naglalaman ng mga emosyon ng manunulat. Ito ay nagpapakita ng kanyang mga damdamin, kasiyahan, pagkabahala, pagkamangha, iba pang mga emosyonal na reaksyon sa mga karanasan sa paglalakbay. 4. Paglalayag. Ang lakbay sa Naysay ay isang paglalayag o paglalakbay sa pamamagitan ng sigla. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabasa na magkaranas at makasama sa paglalakbay ng manunulat. 5. Pagtuklas. Ang lakbay sa Naysay ay naglalaman ng pagtuklas. Ito ay pagtuklas sa mga bagong kultura, mga tanawin, mga kaugalian at mga pagkakaiba-iba na matatagpuan sa mga lugar na pinuntahan ng manunulat. Uuri ng lakbay sa Naysay. 1. Deskriptibong lakbay sa Naysay. Ito ay isang uri ng lakbay sa Naysay na naglalarawan ng mga lugar na binisita ng manunulat. 2. Personal na lakbay sa Naysay. Ito ay isang uri ng lakbay sa Naysay na naglalaman ng mga personal na karanasan at emosyon ng manunulat habang naglalakbay. 3. Informatibong lakbay sa Naysay. Ito ay isang uri ng lakbay sa Naysay na naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa mga lugar na binisita ng manunulat. 4. Inspirasyonal na lakbay sa Naysay. Ito ay isang uri ng lakbay sa Naysay na naglalayong magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga mambabasa. 5. Humoristiko na lakbay sa Naysay. Ito ay isang uri ng lakbay sa Naysay na naglalaman ng mga nakakatawang karanasan at mga kwento ng kasiyahan ng manunulat habang naglalakbay. Halimbawa ng lakbay sa Naysay. Ang Miami Beach Resort sa Tubuason, Negros Occidental ay maaaring ilarawan bilang isang lugar na nagbibigay ng magandang tanawin at kahangahangang karanasan sa baybayin. Makikita mo rito ang kagandahan ng kalikasan kasama na ang malinis na buhangin, malinaw na karagatan at sariwang hangin mula sa dagat. Hindi lamang ito isang lugar para sa pahinga at relaksasyon, kundi maaari rin ito maging sentro ng iba't ibang cultural events at festival depende sa kaganapan ng Tubuason. Ang karanasang ito ay maaaring magdala ng kasiyahan sa mga bisita at magbigay daan sa kanila na makaranas ng kultura at tradisyon ng lugar. Sa kabuuan, ilarawan, ito ang isang tropical na paraiso sa baybayin ng Tubuason kung saan ang kagandahan ng kalikasan at kagandahan ng serbisyo ay nagtatagpo para sa isang kahangahangang bakasyon. Thank you. Ipinasa ni Adele Ann Felia Cora.